Love ko before manood ng mga teleserye. Which is one na hiningi sa akin ni Lord when I got to know Him. Parang ano kayo, parang director yata yung dream before. Oo, ganun. Director, artista. Hello po! Oh, brother, Settlement Blind, Kuya Zig. Ang laki nila na. Hello, vlog! Hello! Gusto ko yung message ni John na dahil bata siya dun sa story. Ang dami niyang nagawa dahil bata siya. Yeah. Another mission. So we got invited sa movie premiere night ng isang Christian film. Na ang title ay Light of the World. So we are going ngayon sa SM Mega Mall para panoorin yung movie na yun. I'm excited dahil I'm sure maraming mga buhay ang matatouch na naman ng movie na ito. So samahan nyo kami. Let's go! We just arrived sa Mega Mall. Pangarap ng asawa kong manood kami ng movie together. Sine. Ng sine. Pero Wala ka ayos na movies. That's right. Kung ano-anong pinapalabas. Love ko before manood ng mga teleserye. Which is one na hiningi sa akin ni Lord when I got to know Him. Kasi it affects my emotion. Naalala ko nun, pinapanood ko yung, ano ba yun? The Legal Wife ba yun? Hindi ko alam, something like that, yung kanina Angel Locsin tsaka Jericho Rosales. Tapos, bago ko makilala si Lord, favorite sa family namin yung ika-6 na utos. Puro, again sa Bible talaga yung tinuturong values. And then, it affects my emotion. Love na love ko rin yung horror before knowing the Lord. Order. Ikaw ba, anong love mo na, anong mga addictions? Ay, alam mo yan, sobrang gusto ko ng movie. Para kahit anong movie, basta movie. Especially yung... May K-drama ba? K-drama, oo. Kahit Christian na ako nun eh. Na-addict pa ako nun sa K-drama. Kasi nasa isip ko, light lang, sweet lang, pero... Kiss lang. Hug-hug. Hug-hug? Pero, nababago pa rin niya yung perspective. Kumbaga, right. Meron pa rin pailalim na pag-change ng perspective ng worldly. Tapos it-triggers something na hindi dapat. Yung mga views sa love, views sa relationship. Yan. Expectations. Sa marriage, expectations. Oo. Salamat, ma'am. Thank you po. Thank you so much. Basta, I love movies. So, sobrang love ko. Sinusulat ko pa yung script. Parang ano kayo, parang director yata yung dream before. Oo, ganun. Director, artista, scriptwriter, lahat ng Basta anything na sa entertainment. Oo. Kaya, enjoy ako pag nag-watch ng movie kasi iba't ibang perspective yung tinitingnan ko. Perspective ng director, ng artista. Oo, yeah. Asa yun, kailangan ko din i-surrender kasi it doesn't help me. Para nagbi-build siya ng false na expectations sa world. Tama. Which is there's nothing wrong sa mga creatives and entertainment. Pero if the Lord asks it from you, we have to give it. Pangarap ko noon na pag magkaasawa ako, finally makakasama ko siya mag-sing. Hindi pa lang. Pag boyfriend no? Oo. Pero di kami nagsine, mag-boyfriend noon, never tayo nagsine. Never. Kasi it's a no-no. So excited ako na mag-asawa kasi parang pwede na mag-sine. Oo. Pero, syempre, wala naman maganda. Parang we're waiting na, parang natin naman yung The Chosen na mapalabas. Tapos din natin naabutan yung showing days. So yes, ngayon, kaya we are excited para dito sa... I was favored. Ako talaga. So we thank CBN Asia, si Miss Eliza for having us here. Excited kayong manood. Ito na yung cinema. Ibaan. Magkatabi lang. Opo, medyo magkatabi. Terpon nga. Okay, po natin 60. So yung franchise dalawang foods, pero ano naman, hindi na po kayong pumasok po experience na in culinary food. Okay. Yung seats may reservation or free? Thank you so much. Thank you so much, Miss Eliza. Hi guys, Art of Martial. Oh, brother.
brother. Tatalas kay Kuya Zeke. Hello po, nice meeting you po. Wife ko po. Fiancé. Hello po, nice meeting you po. Picture tayo. Picture po tayo, okay lang. Kung nakakasama namin, nag-friend namin siya. Tara po, join po kayo. Hi! Ano pala? Naghihintay ako. Go na po. Art of worship, yay! The fiancé! The fiancé. Ang let ko lalo sa inyo. Ang laki nila love. Hindi ko alam paano ko gagawa ng paraan. Alright, DJI. Bali microphone. Microphone nito. Thank you so much. Naka-magnet lang siya sa loob. Kasi na-experience namin mag-girlfriend and boyfriend na hindi pa kami believer eh. I think yun yung pinaka-difference eh. Nung hindi kami believer. Nung wala sa tayo sa buhay namin, ang labo talaga namin kumagawa. So, walang peace. Kaya ngayon ang galing. Lagi sobrang smooth, sobrang dali. Right, Lord. Pero for sure, magkakaroon ng challenges yun naman. Meron naman eh. Pero may peace. Tsaka, yeah, That's right. may peace, may wisdom din no, from the Lord. Nice meeting you guys. Nice meeting you. Thank you so much. AJ, ako si AJ. Thank you po. Thank you. Let's go. Thank you, Ma'am Krish. Nakapasok na kami sa loob. We are waiting for it to start. Alam mo ba yung bata kung sino? Hindi. Si John. So, Okay. I think siya si John the Beloved. Bata siya. Ayon sa mga Bible scholars, siya yung youngest sa mga disciples. 17 to 25 years old, sabi nila. Anong age ka ba na Win? 14. 14. Parang 17 naging youth leader na ako nun. Talaga? So, ganung age siya. Kaya siya yung pinakamatagal na, parang yun yung isa nilang basehan. Pinakamatanda siya nang namatay. Okay. Pinakahuli siya. Nang ganun. Amazing lang nga yung perspective kasi parang makikita natin yung view niya sa eye ng isang bata. Di ba kasi pag in-imagine mo si John before, na-imagine matanda. I mean, hindi mo matanda, pero adult na. Parang ngayon, we're gonna see it. An ordinary boy, an extraordinary faith. So we are here sa loob. We're just waiting. Nakakatuwa to be part of this kasi halo-halo yung mga tao dito. May kausap ako kanina from radio station. Andito din yung mga social media influencers. Na-meet natin kahit sina Nash Aguas, sina Mika de la Cruz, sina Pastor Ruther, andito. Sina Tada Destay. Yan. Parang reunion ng family ni Lord yung lugar na ito. Pumili lang tayo ng magandang spot. Andito yan. Buka na lang. Magandang view kasi nasa taas. Para kita-kita natin. Ayan, alright! Ayan! Good evening everybody, my name is Neo Rivera. Hey! To a wonderful story. Lord, you are the greatest story in Ghana. And we know that you have a message for each and every one of us. It's no accident that we are Said here. the Messiah was down at the Jordan River. My papa said Kakarating Punish the lang. wicked, defeat Pagapit the pa. Romans, and get those crooked. Hi! We all need to decide if we believe, just like my papa. And if you want to follow Jesus, just scan the QR code and learn how. You can be a part of the family of God. Snack? Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord. Please invite your family and friends to check their favorite cinemas for the screenings. Oh God, our food. Kanina na. Let's go. Favorite part, yung portrayal talaga ng bata si John. Naliwanagan talaga yung mind ko na
Kaya pala, gets na ni John yung love ni Lord. Kasi siya talaga yung childlike. Kasi youngest pala siya sa disciples. Napakita din yung boldness ni John as a young kid. Na wala siyang pakialam. Susunod ako kay Jesus. Kaya pala si John na nasa panan ni Jesus nung pinako si Jesus. Kasi ganun yung attachment niya talaga kay Lord. Isa pa yung part na pumasok si Jesus, yung triumphal entry. Sumisigaw yung mga tao, sinisigaw nila yung himala. Para ako, pinagaling ako ni Lord na ganito. Ako ganito. Parang doon ko na-gets. Kaya pala maraming sumalubong sa kanya. And then, di ba, si John din yung may sabi na sa sobrang dami ng himala na ginawa ni Jesus, hindi kayang isulat sa librong kasing dami ng buo. Kasi sa buong mundo. Yung unang naiyak si John, yung no, I know. Ay, yung mamamatay. Adala yung iyak. Super kasi cute. Kasi diba, ang childlike na ano, parang iba talaga yung attachment niya, parang doon ma-realize, grabe yung closeness nila ni Lord. Tagline ng music. Ordinary boy with an extraordinary faith. Akala ko usual other stories lang, pero grabe, parang binuhay nga talaga yung character ni John. POV ni John, yun yung ito. Ang galing no, na paglutsong-lutsong yung story na nandun si John. Yung message ni John na dahil bata siya dun sa story, ang dami niyang nagawa dahil bata siya. Yeah. Tinatap ng mga tao para ma-reach yung Jesus, yung gano'n. Right. Tapos yung hindi basta maingay, hindi scandalous pag siya yung pinuntahan. Kasi bata siya. Eh di ba ako parang sa atin ay sobrang nararamdaman ko yung dahil bata pa tayo nag-start sa ministry, nagpaingay ng church, nag-go into missions. Tapos ramdam mo talaga pag pumunta ka sa karamihan ng mga tao, they will tell you, ang babata nyo. Tapos they will also doubt you dun sa totoo ba yung mga natanggap nyo kay Lord na gagawin nyo o pinapagwasa nyo na naunawaan nyo ba yan or ang delikado nyo naman ang babata nyo pa. Pero yung ngayon, parang grabe na strengthen nyo na, it's okay to be young. Hindi mo pala pwedeng makita na disadvantage yung pagiging young or yung youth mo or yung kabataan. Kay John, ang laki na naging part niya dun sa kwento dahil bata siya. Yeah, kaya pala sabi ni Jesus, yung childlike faith, yung gusto niya, unless you become like a child, you cannot see the kingdom of God. Very good yung portrayal doon ng pagiging bata ni John. Mula ngayon, when I read the book of John, may ibang perspective na. Yeah, nakaka-excite. Nakaka-excite. Panoorin nyo, November 5. I believe meron talagang ibibigay si Lord sa inyo na new perspective when you're reading the Bible sa POV ni John. Anong una? Ayan, alright. Ayan, alright. Ayan muna. 1, 2, 3, go. Ayan! Alright! Please watch Light of the World in all Philippine cinemas November 5!